Hello mga kabidyo, okay, buuin na natin ating box na ginawa. Ito ang ating ikakabit. Dalawang woofer and 360 watts. Dalawa siya. Isang pares na woofer na 300 watts o 360. Bali 300 din yan. 360 watts at dalawang instrumental. 300 watts isang pares at ang ating apat na mid-range. Apat yung ating ilalagay. Dito natin ilalagay ang apat na mid-range natin. Ito ang ating mid-range 150 watts at ang ating tweeter na metal ball na 150 watts. Lumalakas ang ulan. Okay? At isang pares din na 200 watts na tweeter. Dalawang keyboard. Okay? Ito ang gagamitin natin capacitor, mga pinaglumaan ko. Capacitor natin sa tweeter is 2.2 UF. Ayan, 2.2 UF. 50 volts sa tweeter. At sa ating mid-range, gumagamit tayo ng capacitor na 6.8 UF. 100 volts. Para sa mid-range natin to. Okay, umpisa na natin. Okay. Gaya nung naunang na-upload kong video, ito ang ating left side sa video. Okay, ito ang ating right. Kung anong linya rito, ganun din ang linya natin dito sa right side. Dito yung nakalagay yung ating instrumental or sub. Dito nakalagay yung ating woofer. Woofer, sub, or instrumental. Dito ang ating tweeter. Ang ating pang another tweeter, dito natin ilalagay. Ang ating mga mid-range na apat. Basta ang left side, kung ano left side, ganun din ang right side. Kung hindi nyo masundan yung linya ko ngayon, balikan nyo yung nauna kong upload na video na demo na how to wiring video. Okay? Balikan nyo na lang po yun kung hindi nyo masundan. Okay, let's go! Ang ginawa natin, itong dalawang to magkasama dito sa left side, itong mid-range dito sa left side, at itong dalawang mid-range sa taas dito sa right side kasama ng tweeter. At ito palang box natin, meron siyang konting singawan dito ko siya pinasingaw, imbis na sa likod yung butas niya. Wala siyang butas sa likod, kung hindi nandito siya sa ayan. May awang po yan dyan. May awang siya dyan para yung tapo niya, yung singaw niya buong lalabas sa harap. May space siya rito. Medyo napaliit lang. Medyo kapos sa plywood kaya medyo napaliit.
Andito ang ating singawan sa harap. Volume na nilalagay sa likod ng power amplifier. Ito ang ating TV. Bago rin to, order ko sa Lazada. Case 24 inches. Ito ang ating gawa ko lang to para may makapitan. Yan yung ating monitor TV. At dito tayo kukuha na. Ito yung pinaka input ko sa microphone. XLR ang gamit ko, hindi sa PN. Patayin natin yung master. Wala pa salamin, lalagyan pa natin ng salamin. Wala siyang push button kasi gagamitan ko siya ng remote control. Ayan. Wala siyang push button kasi remote control ang ating gagamitin dyan sa video. Okay na yan. Para hindi na tayo lalayo, para hindi na maistorbo ang ating pagkanta. Ipindot na lang tayo. 7, 5, 8, 8, 8, 8. Ang ating volume. Ay, wala palang volume ang ano, ang kapitan, ang platinum. 5, 8, 8, 9, 9, 9. 1, 2. Kagaya ng dati. Hindi ako pwede mag-play ng kanta ng 1, video, okay? 5, Ng 4. song nila kasi makaka-copyright tayo. Kaya mag-play ulit tayo ng ibang tugtog. 1, 2, 2, 5,
para matesting natin kung ayos pa yung ating sounds. 6, 7, 8, 8, 8. Okay? Ito kung paano mag-assemble nito remote control. Kalkalin nyo na lang yung aking in-upload na mga video. Okay. Ito yung ginagamit kong pang korda ng microphone. Imbis na PL, magamit ako ng XLR. Kita nyo ba? XLR. Na lalaki. Ayan. Kukonekta natin siya. Side nito. Sound check tayo. Check. Check. Hey, test. Check. Check. Hey. Check. Hey. Test. Check. Yung volume natin ng microphone, naka alas 12 lang siya. Parehas. Yung master volume natin, 12. Ibig sabihin ng alas 12, ganyan. Alas 12 yung sa channel niya, pati yun sa master niya, alas 12. Hanggang doon lang ako. Minsan lalakas man lang siya, mga alauna, ganyan. Pinakamalakas din. Hindi ako naglalakas ng alas 2, alas 3. Kasi may posibilidad na sabog ang sound niya or sunugin niya yung tweeter natin at mga speaker. Siya nga pala, yung 733, ang per channel niya is, ang wattage niya is 450 per channel. Wait lang. Ito yung wattage ng ng Sakura 733. Per channel to 450 watts. Sa left and right times 2, ibig sabihin left and right 450 watts. Yung niload nating speaker halos sobra. Kasi meron tayong 300 at meron tayong 350, may kasama pa siyang mid-range. Kung kukumputin nyo yun, halos sobra-sobra. Pero kung papansinin nyo yung tunog ng amplifier o tunog ng speaker, ng sound nyo, halos kayang-kaya naman niya. Kasi mapapansin nyo, sa tunog pa lang, kung hindi kaya ng amplifier, yung dinadala niyang speaker, mga nakaload sa kanya, iba yung tunog niya, iba yung sound niya. Hindi niya kayang bumuga ng maayos. Hindi siya makatunog ng maayos, makatugtog ng maayos. Kaya, conforme pa rin sa amplifier na inyong gagamitin. Kung ilalagay nyo dyan 502 o 602 na kibler, siguro maghihingalo na yung amplifier nyo. Kaya conforme sa amplifier nyo. Okay, testing natin sa pagtugtog. Okay, testingin natin yung keyboard natin. Gamitan natin ng TikTok or drums. Hindi ako pwede mag-play kasi baka maka-copyright ako. Okay? Question lang. Ito yung ating keyboard na pang-play. Start natin. Ay, start pala siya. Volume natin. Sinaksak ko siya sa microphone. Ito yung input niya. PL ang ginamit ko. Ngayon yung timpla ko. Mababa yung alas 12 yung mid at saka high.
kasi malakas yung bayo niya. At ang aking master volume channel, master volume, wala pang alas 12. Wala pang alas 12 ang aking master volume. Kung mapapansin nyo, yung bayo niya buo. Kaya kahit 4 dito, ang wattage niya is 400 watts. Ito, pansinin nyo, 450 watts, pero yung load niya is mas mataas pa sa kanya. Kasi minsan yung mga nakasulat sa speaker na yung wattage nila, akala mo 1000 plus, 1000 watts, kaya 500 watts, pero hindi naman totoo. Yung iba, madalang lang yung totoo. Kumbaga, tawag dito, propaganda lang ng mata para mabenta. Ang pakinggan nyo na lang, yung sound niya, kita nyo naman, mas mataas yung load niya ng speaker at mababa yung wattage ng amplifier. 450 watts lang siya per channel times 2. Kung pakikinggan nyo, nasa alas 12 pa lang yung volume ko, malakas na siya. Lalo na kung ilalakas ko pa siya, kung itotodo ko yung volume niya o ilalagay ko sa alauna, alas 12, baka masunugan na tayo ng speaker or tweeter. Kaya hindi porke mataas yung wattage ng speaker natin, hindi kakayanin ng amplifier natin kasi mababa. Conforme sa amplifier natin. Kaya pakinggan pa rin natin kung ano ang tunog niya. Ayan, Sakura 733. Kaya niyang i-drive yung 600 watts per channel. Siguro sa ibang amplifier baka hindi nila kaya yan. Baka mapapansin nyo naman sa ibang amplifier, kapag hindi na kaya yung load niya na speaker, naghihingalo na yung tunog niya. Okay, play ulit tayo.
Okay? Napakinggan niya naman siguro. Yan ang tunog niya. Bilog siya na mataining, na masagitsit, na mabayo. Yun yung hinahanap ko sa sounds natin. Ayan, ang kabuuan ng ating video. Okay. Ito yung kanyang singawan. Maliit lang talaga siya. Kasi kinapos sa kahoy. 4 na mid-range. 4 na tweeter. 2 instrumental. 2 woofer. Okay. Wala siyang push button kasi ginagamitan natin siya ng remote. Ito ang ating monitor. Ayan. Pwede mong iikot-ikot. Ito, salamin na lang at lock. Ayan. Yan ang ating new video. Okay. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. And pakipindot nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos na gagawin.